Magandang hapon sa inyong lahat. Ang aking ipaliliwanag ay tungkol sa mutya ng pangil ng kidlat. Ito na. Ang nagiging kidlat ay lamig at init. Kapag nabuo na ang lamig, iyon ay bibigat at magkikiskisan ang lamig at init. Kaya kumukulog at kumikidlat. Sa panahon naman ng tag-ulan, kung kayo ay nasa labas ng inyong bahay at may biglang bumulusok na kidlat, ay sundan ninyo ng tingin at baka iyon na nga ang nagkakaroon ng dalawang mata at kuko sa unahan nito at masasaksihan ninyo ngayon pala ang nagiging mutya ng pangil ng kidlat. Ang meron na may dalawang pangil na katulad ng mga pating, iyon ay walang dalawang mata at kuko sa unahan nito. Kaya hindi iyon matatawag na mutya ng pangil ng kidlat. Ang aking pinaliliwanag tungkol sa nagiging mutya ng pangil ng kidlat ay nagmula sa lamig at init. Kaya meron nakukuha na nagiging mutya ng pangil ng kidlat. Tayo mga tao ay may apat na elemento: hangin, tubig, init at lupa. Ang hangin ay espiritu, ang tubig ay damdamin, ang init ay pagnanasa, ang lupa ay siyang gawa. Dito rin sumasama sa mutya ng pangil ng kidlat ang lahat na naipon na kasalanan nating mga tao sa buong mundo. Kaya naman sa lahat ng mga mutya, ang pinaka malakas ay mutya ng pangil ng kidlat, at ito ay pinaniniwalaan ng mga antingero at naghahawak ng mutya ng pangil ng kidlat. Meron akong konting paliliwanag sa inyo tungkol dito. Itong mutya ng pangil ng kidlat na ito ay naibabad ko na rin ng 1 taon, at yung pinagbabada ng mutya ng pangil ng kidlat na tubig ay ibinigay ko sa aking kaibigan. Ang pinaliwanag ko sa kanya, kung maglalaban ka ng manok ay basain mo ang paa, mga singit, balahibo, likod, pati muka, buntot. Ngayon, nung siya naglaban, nung kami naglaban na siya, nung kami nagpangita ulit, sayang, hindi tayo nagkapera. Bakit? Nanakbo yung kalaban. Ang kalaban ni 2 taon na. 2 na rin ang panalo Texas. Ngayon, umiyak yung kalaban at namulok. Lumipad, konti na nakatama yung tari. Kasi sabi ko sa kanya, walang patukan kayo sa sa mukha ng manok. Ay nakalimutan, yun ang nangyari, hindi nagkapera. Ngayon yung tubig na pinagbabaran na mutya ng pangil ng kidlat ay ibinigay naman doon sa kanyang kaibigan o kung kanino man. Ngayon naglaban ng manok, madalit sabi, una panalo, pangalawa panalo, pangatlo panalo, pang-apat nilaki na ang pusta. Ngayon hindi na palaban. Tapos nung maglalaban uli ng manok, yung binigay niya ng tubig na pinagbabara ng mutya ng pangil ng kidlat, sabi ko, kung maglalaban, konti na lang ang pusta. Kasi kung matalo man, panalo pa rin sa pera. Kasi may laban pa rin yun parehas lang ibig sabihin yun nga nangyari. Pagkatapos, meron siyang kinuwento sa akin. Yung 2025 na ito, siguro mga 4 na buwan na nakakaraan, naglaban siya ng manok. Ngayon, nakabili siya ng motor. Sabi ko, salamat at nanalo. Yun, hanggang doon na lamang. Ngayon,
Itong tiyan ng pake ng kilat to, ito ibigay naman sa akin ito eh, hindi ko ibebenta ito. Pero alam ko may halaga to at talagang mas mahalaga po to sa yung bulalakaw, mas mahalaga pa ang ano nito, kumbaga presyo. Ito binigay sa akin eh, hindi ko ibebenta. Maswerte na lang kung kanino makukunta to, hindi ko alam. Tadhana na lang ang magpapasin niya kung sino talaga ang makakunta. Sana sa mabuting tao mapupunta to, kasi ano na rin, ngayon ibig sabihin sana sa mabuting tao mapupunta to, kasi pang ano na ako dito eh, sa dalawa, tatlo, pantatlong sali na sa akin to. Kaya alam ko ngayon hanggang dyan na lamang ha. Maraming salamat sa inyo lahat. Siya nga pala, makikisubscribe nga pala, like and share. Maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang dyan na lang.